Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga kanina sa live streaming ko po na hindi ko man masagot kasi 'di ba live tayo kanina sa ating Live with Dante M. May mga nag-react, may mga nagpo-post na binaril si Mima Alicia. So hindi ko muna po pinansin mga kababayan kasi as a journalist, pag may mga ganito mga story, breaking news na ang sources ay mga ordinary people, kailangan natin na i-check muna yung kumakalat na report. Iyan ang tawag dyan, responsible journalism. Hindi yung may nagpaabot sa iyo ng kwento, lalo pang kilala natin personal mga kababayan si Mima Alicia, kahit sa hindi natin mga kakilala, importante na i-verify natin, check and counter check muna before natin na ikwento. So this time, yung aking group chat, punong-puno na ng mga mensahe in confirmation of the report. And this time, tiningnan ko din sa mainstream media, may pumick up na din po ng report tungkol sa pagbaril. Mga 3 o'clock daw in the morning, pinasok mismo yung bahay ni Mima Alicia at pinagbabaril. 3 daw yung tama sa ulo mismo. Talaga hindi bubuhayin. So, imagine si Mima Alicia mga kababayan, napakabata pa. 24 years old pa lang yon. Kaedad lang ng bunso ko. So, confirm na po mga kababayan. Kino-confirm ko na po sa inyo kasi ang dami na pong reports na kumakalat ngayon. And it was confirmed by the mainstream media, reported by Tribune mga kababayan. Waray pala itong si Mima Alicia. Hindi ko man alam na taga Samar. Report ito ng Tribune. Daily Tribune. 2 hours ago, breaking news. Anti-DDS vlogger Mima Alicia was shot and killed in Caloocan City. The Philippine National Police Public Information Office, PNP-PIO, confirmed to the Daily Tribune on Friday, July 17. Authorities have yet to release further details on the incident, including the motive and the identity of the suspect or suspects. Investigation is ongoing. Yan po mga kababayan ang confirmation as published by Daily Tribune. Ito, published ng Pinoy Showbiz. Breaking news. Pro BBM vlogger patay matapos barilin sa loob ng bahay sa Caloocan. So nagkalat na po siya. Yung mga balita ngayon kasama yung ating mga kasamahang vloggers. So ito yung post ng Bagong Pilipinas Chronicles. Pinakang mataas na pagpupugay kay Mima Alicia. Maraming salamat sa paggamit ng iyong tinig upang ipahayag ang iyong mga paninindigan at sa patuloy mong panawagan para sa pananagutan at mabuting pamamahala. Maaring pumanaw ang isang tao ngunit ang mga adikain at paninindigan iniwan niya ay patuloy na mabubuhay sa alaala ng mga naniniwala sa mga ito. Mima Alicia, ang iyong boses ay maaring tumahimik ngunit ang panawagan para sa katotohanan, pananagutan at justisya ay patuloy na uugong sa hanay ng sambayanan. Maraming salamat sa pagtindig mo sa gobyernong ito, sa pagmamahal mo ng walang kapantay sa ating mga pinaglalaban upang marating natin ang bagong Pilipinas. Tuloy ang laban para sa makatarungang lipunan. So itong picture na to mga kababayan, noong December ito, kasama tayo dito sa event ng mga bata. Ito yung first encounter namin ni Mima Alicia.
Tuwang-tuwa siya dito, mga kababayan. First time niyang makapagpa-picture sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So nakakalungkot po yung nangyari sa ating kapatid sa hanap buhay na napakabata pa ay marahas yung sinapit, mga kababayan. So ito post ng ating kababayan, taga rito itong si Ambrin Liura. Tinag ako kanina. Ayan o, nakatag pa lang nga ako dito. So ang batang ito, from the very start, sinubawi-ibayan ko na. Aliw na aliw ako sa mga una niyang vlogs on YouTube. Ginagaya-gaya niya at minimik niya ang mukha ni Kabayan Sir Dante. Di ko akalaing sa ganitong way ka mawawala. Under investigation pa po ang lahat at nawa makonsensya naman ang may gawa sa kanya ng karumal-dumal na krimen. Sinisiguro talagang mapatay siya. Pagka ganon, maaring hard killer kasi sinigurado talagang mapapatay ang target. Sa ngayon maraming haka-haka. Nawa mapabilis ang investigasyon at managot ang dapat managot. Kawawa naman, di na rin pala safe dahil sa loob mismo ng sarili mong bahay, kilos naman po ang ating mga investigador at naway makarating agad at maaksyonan ng Pangulong Bongbong Marcos. So, ako hindi na nakapagpa-picture dito. Si Mima Alicia, mga kababayan, yung nakalapit kasi may picture naman po ako with the President nung first year niya. Yung kinakamayan ko yung ating Pangulo. First year in office, nung unang December na siya presidente. So sino anya Mr. Maravillas ang possible suspect? Hindi pa natin alam. Kaya ako as a journalist, hindi tayo basta nagpapalabas ng mga kung ano-anong mga speculation. Nakakalungkot lang, may mga nabasa tayo mula sa mga DDS vloggers, natutuwa sila. Tinatawag mo anyang karton. Yung dating Pangulong Digong, tuwang-tuwa ka anyang tinatawag mong karton, ang presidente niyong karton. Tapos ngayon anong sinapit mo? Ikaw pa anya yung naunang inilagay sa kahon. May ganon, mga kababayan. So, matindi pa ganyan ang mga statement. Kaya yung isang abogado, nag-react talaga siya. Ito si Atty. Reyes Del Rosario, isang registered nurse. Sabi niya, lala nyo, akala ko ba you value human lives? Tapos kapag vlogger na hindi ninyo kasapi ang namatay, pinagtatawanan ninyo. To think dati ninyo yung kakampi sa Unitin. Rest in peace, Mima Alicia. May justice be served. Yan pinagtatawanan, mga kababayan. Saan ka nakakita ang ganyan? Ganyan kalala ang sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas. Napakaraming masamang tao dito sa ating mundo. Di mo man lang pinalampas. Di ba? Talagang sa araw ng kanyang kamatayan. Ako sabi ko, mamatay halimbawa si Digong kasi matanda na rin. Yan, panalangin ko nga po na sana bigyan pa ng mahabang buhay po si Digong at sana maligtas yung kanyang kaluluwa. Wala tayong minimithing masama sa kahit kanino. Kahit yung mga DDS vloggers, never. Kay Maharlika, kay Banat Bay, yung kay MJ Reyes, yung mga DDS. Never tayong mag-wish ng masama sa kanila na may sapitin silang masama. Violent death tulad ng nangyari dito kay Mima Alicia. Wala tayong ganyan. Kahit kay Sara Duterte, nakukomentaryohan natin si Sara Duterte sa kanyang gawain. Pero ako naawa sa kanyang kaluluwa. Kaya sabi ko nga, ang pinakang maganda kay Sara, masiran po ng Word of God. At itong mga DDS, yun ang reason, mga kababayan, kung bakit ako nagba-Bible study. Kahit nilalait ako ng mga tao na hindi sang-ayon sa ating mga political views.
nilalait tayo. Pero I continue on preaching the word of God, the word of salvation po. Sabi nga, hate sin but not the sinners. Dapat mahal natin ang bawat isa sa atin, mga kababayan. Kaya nang mabasa ko yung mga post, may isa pang vlogger na DDS po yun ang nagsabi noon, si Boss Dada. Sabi ko, ganun kalala. Tinatawag mo niya si Digong na karton, o ngayon niya, anong inabot mo? Nakalagay ka ngayon sa kahon. Kaya yung mga reactions ng mga tao, what if anya sa'yo gawin yon? Talagang marahas. Pero hindi natin sinasabi na ito ay politically motivated po. Hindi natin sinasabi kasi hintayin muna natin. Huwag tayong mag-speculate. May mga kalaban siya na mga kapwa vloggers sa kabila. Panood ko po yung mga binabanatan siya din ng isang vlogger, mga kababayan, at binabantaan na sunugin pati yung kanyang pamilya. Nagkalat na ngayon po. Yung dating sundalo daw yon, mga kababayan. At pinablatter daw ni Mima Alicia. Isa yon. Pagkatapos may iba pang mga kwento na nakarating sa atin at napanood ko din po yung nabugbog siya. Remember? Na alam na ninyo siguro kasi nanonood kayo sa kanya. Itong si Mima Alicia nanonood din sa akin. In fact, nung kampanya, hindi, tapos na pala. Panalo na si President Bongbong Marcos. Yung channel kong Dante Talks, nanonood siya noon. Nagla-live ako sa Dante Talks. Tapos, hindi pala. After na mapanood niya yung Dante Talks pala, ng live, biglang nawala yung aking channel at tumawag sa akin. Nag-message sa akin itong si Mima Alicia. Hindi pa kami nagkakakilala personal, hindi pa kami nagkita ng personal. Ginagaya nga ako yung what? Yan, yun ang ginagaya niya sa akin. Ngayon, nakalimutan ko na pala yung expression na identity natin. What? Sabay tawa. Yun ang ginagaya niya sa akin. Tuwang-tuwa siya sa style ko ng vlogging. Siguro, humahanga siya sa akin. Kasi siyempre nauna tayo sa trabahong ito. And parehas kami ng sinusupport na leader. Kaya nga po nagkasama kami. So ako'y nalulungkot, mga kababayan. Kanina nang may mag-message sa atin through that live streaming natin dito, napatay na niya si Mima Alicia Binaril. Para may kumurot sa aking puso, mga kababayan. Hindi man kami close niyan kasi may ibang grupo siya. Kasi yung mga BBM vloggers, mga kababayan, siyempre parang classroom. Sa classroom, pag kami nagkakausap, nagkakatipon-tipon po, halimbawa na-invite sa event sa Palasyo Malacanang, kanya-kanyang grupo yan. Siguro, di ba? Normal yon na siguro medyo kwan sa akin, alof din siya. Lalo't lagi kong kasama si Mrs., hindi siya pwedeng dumikit-dikit sa akin. Yun man talaga po ang rason kung bakit ako lagi kong kasama si Mrs. Hindi po ako naglalakad. That is my policy in life. Para walang magdikit-dikit sa akin talaga. So ganon, hindi siya dumidikit sa akin. Pero nagpa-picture siya sa akin, mga kababayan, selfie. Twice ko pa lang siyang na-meet. Itong event na yon sa Palasyo Malacanang noong December. Yung event ng mga bata. Then, may isa pang seminar. May inattendan akong seminar. Nandun din siya. Invited din pala siya, mga kababayan. So, talagang nakakalungkot ang nangyaring ito.
mga kababayan sa kanya na kung sana, halimbawa, napakabata pa. Halimbawa, mga kababayan nasaktan sa kanyang mga pananalita, kinasuhan na lang sana. Di ba? May cyber libel or cyber libel, kinasuhan na lang sana. Huwag daanin sa dahas, mga kababayan. That is a no-no. Di ba? Kasi po, yung nasanay na tayo na ilagay sa ating mga kamay, nasanay tayo sa previous administration Matindi talaga. Nilalagay sa sariling kamay yung batas, yung hustisya. Hindi pwedeng ganon, mga kababayan. So I hope and pray na yung ating Pangulo at saka yung Department of Justice, yung PNP, ay bigyan ito ng kaukulang pansin na mabigyan ng hustisya, mga kababayan, itong kamatayan ng napakabata pang vlogger, si Mima Alicia. Pag pinapanood ko kasi siya, medyo may mga lampas siyang mga pananalita. Kaya lang ako po, gusto ko sanang mag-advise. Kung hindi man po inihingi yung aking advice kasi, hindi ayoko man mag-advise. Ako kasi, matagal na ako sa trabahong ito, nung mapusok siya Napakatapang ni Mima Alicia. Sumasama sa mga rally. Rally sa Maynila. Nagsasalita talaga siya doon, mga kababayan, sa stage. At bumabanat siya ng matindi. Ganun ako nung ako bata pa. Yung kaedad niya ako. Ako kasi, mas bata akong pumasok sa media 17 years old pa lang siya. Ilang taon na siya? 24. More than 4 years na din yata siya or 5 years na siya na nagbablog. So mga 19 years old, bata pa talaga. Mapusok siya, mga kababayan. Pero magaling siya. Bumanat, mga kababayan. Kaya minsan, siyempre masasaktan. May napanood akong sabi ko, matindi to. Gusto ko sanang advisean siya. Kaya lang, siyempre, kung hindi man nagsisik ng advice sa'yo, ganun ang ugali ko. Hindi man po ako nagsasalita. Pero kung kausapin mo ako, I'll give my piece of advice sa sino man. Pero may mga kaibigan akong mga vloggers na sabi ko, easy ka ha. Huwag masyadong excited. Kasi baka malagay ka sa alanganin. Hindi lahat ng issue pinapatulan. Yun ang advice ko sa kanya, mga kababayan. At dapat, siya, level lang. Walang masyadong personal. At tingnan ninyo tayo, mga kababayan. Dito hindi tayo nami-personal. Walang ad hominem. Na kahit tayo, halimbawa, personalin, sinasabihan natin. Na walang ganon. Pero siyempre, noong panahon, na-experience ko yung mga pagbabanta. Ang sabi sa mga kwento na ang daming threats na sa kanyang buhay. Kaya nga may mga occasions na nagpa-blatter na siya, mga kababayan. Yun ang mga nakuha nating balita, mga kababayan. Talagang nakakalungkot. Pero wala tayong sinasabi kung anong kampo ang nasa likod nito. O baka may personal na galit sa kanya na hindi related sa politika. Everything is possible, mga kababayan. Napanood ko si Mike Cervera. Gusto niya daw na advisean din, nakasama ko din yon, mga kababayan. Hindi man kami close, pero grupo niya ito, si Mike Cervera. Tapos si Kakofi. May podcast daw nga sila, mga kababayan. At nakasama pa niya. Gusto daw niyang advisean sana, kaya lang siyempre hindi man niya kontrolado yung buhay ng tao kasi may buhay din. At may kalibin pala to, mga kababayan, si Mima Alicia. Ang una kong na panood sa kanya, nga ako, sabi ko, binugbog. Yung boyfriend niya, nasabi dating pulis yun. So itong mga anggulong ito, mga kababayan, ay pwedeng maging subject
ng panimulang investigasyon ng ating mga authorities. Anyway, sa mga susunod na araw mga kababayan, susunod na oras, malalaman natin. 3 o'clock talagang sinadya mga kababayan. Pinasok sa bahay, pero ang sabi binaril sa labas na. Siguro nag-attempt na tumakas itong si Mima Alicia nang mangyari yung pag-atake, fatal attack laban po sa kanya. So nakakalungkot, pinagtatawanan ba? Tingnan niyo, 624 yung tumatawa sa kamatayan. The Daily Netizen. Yan naging reaction ni Attorney Reyes Del Rosario. Lalaan niya nito. Ito si Kakofi, lungkot na lungkot siya kasi kasama niya, mga kababayan, nagkita-kita kami pa lang ni Kakofi, si Mima Alicia. Yan na event na yan sa Palasyo Malacanang. Mima Alicia pumanaw na, matapang na tagapagtanggol ni PBBM. May podcast daw sila, kaya talagang nabigla siya, mga kababayan. Ganon din si The Political Labandera. Kababayan niya to, taga-Ormoc itong Samar naman parehas sa Waray. Samar naman itong The Political Labandera. Nagkasama siya. Ito si Mima Alicia. Ito si The Political Labandera. Ito si Mike Cervera. Yan, sabi niya sa post 4 hours ago ni Political Labandera, honestly, I'm still in shock. Ganon din ako kanina habang nagla-live ako mga kababayan. Pero I refuse to believe kanina. Baka ako fake news lang. Kaya hindi ako nagko-confirm. Kasi unang-una, wala pa akong confirmation. Live ako sa dito sa channel na to, Live with Dan TN. So ngayon, confirm na po talaga na pinatay siya, mga kababayan. Diyan Over the past few years, I had the privilege of meeting Mima Alicia. Alicia Lipata pala yung Lipata, apelyido niya. Many times, whenever I flew to Manila for a meeting, for meeting or attended events in Malacanang, nagkakasama kami po. She was almost always there, full of life, full of laughter, impossible to ignore. A proud, loud, waray, through and through. She was the baby girl and the muse of Boss Mike Cervera's circle, and her energy had a way of lighting up every room she walked into. Friendly siya masyado, mga kababayan. Kaya nang makita nga ako, niyakap niya ako, mga kababayan, doon sa Maynila, sa isang event, yung sa seminar. So, talagang nakakalungkot. Makuan siya. Very friendly siya. Makwininto siya, mga kababayan. Full of energy. Batang-bata pa kasi Yung sabi ni TPL, one memory keeps replaying in my mind today. Last February, Boss Mike brought Mima to our studio recording session. And afterward, we all had a dinner together. We happened to sit beside each other. And from the moment we started talking, we never seemed to stop. We were like two chatterboxes, laughing and exchanging stories the entire evening. It was just a week before she underwent rhinoplasty. I even remember telling her that I had been thinking about having my nose done too. I admired how open she was about embracing self-love and doing something that made her feel more confident and happy. In the months that followed, I noticed something different about her post. Beyond the usual political commentary, she shared glimpses of a happier, more personal side of her life. She talked about love, about being in love with her boyfriend, about traveling together, about making memories. She said just celebrated her birthday. She had just turned 24. Napakabata pa, mga kababayan, and now she's gone. 3 bullets to the head in what authorities are investigating as an apparent home invasion in Caloocan. A vibrant young woman
whose voice once filled every room has been silenced in the most brutal way imaginable. It is difficult to process how do we accept a reality where some people choose violence to settle scores, spread fear, or silence another human being? No matter the motive, no one deserves an ending like this. To my fellow pro-administration and pro-BBM bloggers and vloggers, and to everyone who uses their voice in the public space, please take every threat seriously. Many of us, myself included, have received death threats in our inboxes over the years. We often brush them aside, hoping they're just empty words. Please don't. Be vigilant, protect yourselves, let your loved ones know where you are. Stay safe. My heartfelt condolences to Mima's family, friends, and everyone whose lives she touched. May she rest in peace and may justice be served. So yan mga kababayan, si Mima Alicia. Talagang tuwang-tuwa siya nang makapapicture sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakalapit siya dyan. Kami ni Mrs. hindi na nakalapit, siksikan kasi palagi. Nagbabalyahan mga kababayan palagi pag kasama si pag nandyan si PBBM. Anyway, my prayers to her family. At sana po mga kababayan, mabigyan ng hustisya yung kanyang kamatayan. Okay po mga kababayan, so yan lang po ang ating short video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, our condolences to the family ni Mima Alicia. Bye-bye po. God bless.